Mapayapang araw po sa inyong lahat, mga senyores, mga maginong magmamarok. Sabi nila, sa loob ng ruweda, ang bilis ay wala raw silbi kung mahina pumalo ang ating mga warrior. Ulitin ko sabi ng mga eksperto, sa loob ng ruweda, ang bilis ay walang silbi kung mahinang tumama o mahinang pumalo ang ating mga warrior. Ang isang warrior na malakas pumalo ay parang baril. Isang putok, tapos na agad ang laban. Pero, ang tanong, paano nga ba talaga mapapalakas ang palo? Paano nga ba talaga mapapalakas ang palo ng ating mga warrior? Ito ba ay may kinalaman sa genetic? O ito ba ay may kinalaman sa kanilang conditioning o training? Ngayon po sa video po natin ngayon hihimayin natin ang tinatawag na science and art sa likod ng power striking o tinatawag na lakas ng sipa, lakas ng palo. Ang malakas na palo ay hindi nanggagaling sa tinatawag na fats o taba. Ito po ay nanggagaling sa tinatawag na muscle or dense muscle. Kailangan ng manok natin ng tinatawag na protein. Isa yan sa makakatulong para magkaroon sila ng muscle development. Kaya kailangan ng ating mga warrior yung tinatawag na protein intake para mabuo yung tinatawag na muscle dense sa kanilang hita at sa kanilang dibdib. Kasi kung mahina yung muscle structure ng ating mga warrior, walang pwersa yung paghataw nila sa ere. Dito naman nagkakaiba yung pananaw ng amateur at ng professional. Kailangan ng manok panabong o ng ating warrior yung tinatawag na plyometric exercise. Kailangan natin silang i-training o sanayin sa pagtalon. Ito, tulad ng ginagawa nila, tatalon sila sa lupa, papunta sa kanilang hapuan. Yan, makakatulong yan sa kanilang plyometric exercise. Dito, masasana yung tinatawag na twitch, fast twitch ng kanilang muscle para malakas yung impact pag sila ay pumalo sa ere at mabilis at malakas na sipa. Tandaan natin hindi dapat biglaan ang gagawin natin pagsasanay sa kanila para lumakas yung kanilang pagsipa o pagpalo. Kailangan unti-unti lang. Kailangan progressive, unti-unti para mapataas natin yung intensity. Ang malakas na palo ay mawawala ng saysay kung manok natin out of balance ang pagtama. Kailangan ng ating mga warrior yung tinatawag na core stability. Ito, katulad ng ginagawa ko, nakahapo sila, nade-develop yung kailang core stability. Kailangan ng maayos na pag-ehersisyo tulad ng pagpapalakad,
sa paglagay sa scratch pen. Yan, magiging stable ang landing ng kanilang paghataw pag sila ay pumalo sa ere. Pero isa pa rin sa factor dito, yung tinatawag na killer instinct. Kailangan malakas yung utak. Ang lakas kasi ng utak ng ating mga warrior, ito ay tumutulong para sila ay maging agresibo at ma-develop yung tinatawag na killer instinct. Mas malakas tumama dahil buo ang kanyang loob at maganda ang kanyang mental conditioning. Isa pa rin talaga sa makakatulong para lumakas yung palo nila, yung tinatawag na combination ng tamang nutrition, systematic training at saka ng patience. Kapag ang warrior natin ay pinalaki natin ng tama, lalabas na malakas ang ating mga warrior pagdating ng panahon. Hanggang dito na lang po mga senyores, mga maginoong magmamanok. Maraming salamat po sa inyong suporta.